Okay mga katiits, magandang araw na naman sa inyong lahat, no? Nandito na naman ang inyong bro Alexander, ang inyong katiits. At magsi-share na naman ako sa inyo ng aking mga technique, no? So, technique sa pag-decode ng mga area na sa ating mga treasure site, no mga katiits. Simpleng mga style lang ito mga katiits, no? At isi-share ko lamang sa inyo. So, alam ko mga katiits na marami nang nag-upload nito mga katiits, kaya lang i-refresh ko lang kayo no mga katiits, dahil napapansin ko mga katiits na parang nalilimutan na natin at nakakalimutan na natin yung mga tinuro ng mga master natin mga katiits. Okay, so umpisahan natin to mga katiits. Okay mga katiits, so umpisahan na natin ang pagpapaliwanag sa inyo ng logic decoding the missing code mga katiits. Ayan. So makikita nyo dito mga katiits, meron akong dalawang drawing na bato, no mga katiits. So dito mga katiits, makikita nyo rin na mayroon akong isang guhit na nakalagay sa gitna. So dyan pa lang mga katiits ay magkakaroon na kayo ng idea mga katiits. So tandaan nyo mga katiits, no, sa pagdidecode po ng ng marker mga katiits, kailangan lagi po talaga natin unahin yung logic natin, yung instinct natin mga katiits, kagaya ng sinasabi ko sa inyo. Huwag po puro remapping mga katiits, kasi pag sa rely tayo lagi sa remapping, baka laging magkakamali pa kayo. Ganun naman karami yung, kay kadalasan yung karamihan sa mga nakakausap ko na nagre-rely lagi sa remapping no mga katiits, tapos di naman nila nakukuha ng tama. So dito tayo mas pasimple natin mga katiits, ang logic decoding mga katiits, the missing code, no? Simple lang to mga katiits. Isa pa pala mga katiits, bakit ito yung una kong example para sa inyo mga katiits, kasi mga katiits a few months later mga katiits, ganito po yung plastada ng nakuhaan ng gold bar na 7 piraso mga katiits. So hindi ko lang yan ina-upload sa Facebook kasi ayaw ko kasi masyado silang maselan yung mga katiits natin mga katiits, at ayaw ko na mag-isip sila ng hindi maganda sa akin. Kaya gusto ko ngayon dito sa YouTube ko i-upload ang mga ganitong bagay. Okay, so umpisahan natin mga katiits. So ganito yan mga katiits, kapag sa area nyo mga katiits may nakita kayong dalawang bato, halimbawa ganito ang itsura ha, halimbawa lang dito sa isang bato mga katiits nakakita kayo ng 3 dot. So ibig sabihin sa 3 dot mga katiits, mag-iisip na kayo kaagad ng triangulation na marker. So ang hanapin nyo kaagad, nasaan yung isa mga katiits, di ba? At wala kayong makita dahil dalawa lang. At dito naman sa kabila mga katiits, mayroon kayong nakitang bato rin na mayroong marka naman na triangle, no mga katiits, at mayroon lawit dito sa dulo, may sobrang guhit. So ito automatic mga katiits, triangulation marker na mayroon isang deposito ang isa, pero dadalawa lang ang marker, di ba mga katiits, no? So ganun, pag ganyan mga katiits, mag-isip na kayo, logic na kaagad, nasaan ang isa, no? Nasaan ang isa? So ganito lang mga katiits, simple lang ang gagawin ninyo mga katiits, no? Dahil wala kayong makitang ibang bato dito sa paligid niya para maging 3 sila. Simple lang talaga, 'di ba? Kung iisipin niyo, logic nga Para lang tayo nag-i-exam mga katiits, no? Ng abstract, no, na logic. So ang gawin niyo mga katiits, itong pagitan ng dalawang bato mga katiits, sukatin niyo kaagad ito, no mga katiits. Sukatin niyo kaagad ito. Halimbawa ito naging 5 meters ang pagitan ng dalawang ito mga katiits. Ang una nyong gawin mga katiits, dito kaagad sa unahan. Sukat kayo kaagad dito sa kabila ng 5 meters. Abanti kayo ng 5 meters. Ayan. So ngayon, pag nasukat nyo ang 5 meters mga katiits, no? Ay dyan, kahit walang gamit mga katiits, pwede po kayong mag-test dig dito sa 5 meters na yan, no? Mga katiits ha. Halimbawa lang yan ha. Pwede kayo mag-test dig dyan kaagad mga katiits ng hanggang 6 feet, no? So pagmasdan yung maigi mga katiits kung mayroong mga markang ibibigay. So kung mayroon naman kayong locator mga katiits, mas maganda. Basta sukatin nyo kaagad ang 5 meters, no?
nitong dalawa, halimbawa ito approximately na lang natin 5 meters ang distance nitong dalawa, so susukat din kayo dito ng 5 meters paabante, no? At kung pagmamasdan nyo yung mga katiits, magmumukha yan triangle, no? Halimbawa dito 5 meters itong pagitan ng dalawa, naging 5 meters din to, 5 meters. Yan, halimbawa 5 meters yan. Pag umabanti kayo ng 5 meters din galing dito mismo sa gitna, ha, para maging triangle sila, mag-test dig kayo kaagad dito mga katiits, no? Test dig kaagad kayo dyan kahit walang locator. Pero kung may locator mga katiits at pandetect, subukan nyo kaagad dito mga katiits, no? Kapag kumapit, no, at nag-test dig kayo positive, okay yun. Pero pag wala mga katiits, ang second option nyo dito na naman sa kabila mga katiits, no? Okay lang yan, di baling makatisdig kayo ng ilan, basta okay mga katiits. At least kahit paano ay masusolve ninyo yung problema nyo dito sa dalawang marker na yan. Kasi mga katiits, tingnan nyo naman, di ba? May triangle dot, halimbawa lang yan. So isipin nyo talaga kung nasaan yung isa. Ganun din dito, mayroon naman triangle na mayroong lagpas sa dulo. Okay, so ganun din dito mga katiits, ganun din ang gagawin. Susukat din kayo ng papunta dito ng 5 meters ulit. Pagka halimbawa wala dito, dito kayo sa kabila mga katiits. Ganyan lang mga katiits. 5 meters din halimbawa lang yan. Kapag dito mga katiits, nadali ninyo mga katiits at dito, no? Pag ganyan mga katiits, nadali nyo dito, ay swerte nyo na mga katiits. Ang mangyayari nyan, no, tingnan nyo kung anong itsura nyo. Magiging dalawang triangle to halimbawa lang kasi ano kayo papunta diyan, di ba? Triangle na yan mga katiits. Pag i-connect natin dito yung una, di ba, magiging triangle sila. Triangle na yan kasi eksaktong 5 meters, no, di ba? Kung halimbawa wala dun sa kabila, dito na naman sa kabila ng mga katiits. Ganyan lang kasimple mga katiits. Kasi yung na-hits mga katiits na 7 pieces na gold bar na nakalagay sa isang banga mga katiits, ganito po ang pattern. Missing code siya mga katiits. Dalawa lang ang bato at wala yung isa nakatago sa ilalim. Pag hukay nila mga katiits, meron ditong takip, no? Nakatago. Hanggang tuhod lang mga katiits, meron na ditong takip. So dito nadali mga katiits, wala dito sa kabila, wala dito. So at least kahit papaano mga katiits, itong ganito napakasimpleng style sa pagdikod mga katiits na sinasabi ko nga sa inyong logic, alam nyo mga katiits, subukan nyo ito palagi. Kasi alam ko, marami na kasing nagturo nito, kaya lang nakakalimutan na kasi natin mga katiits. Karamihan kasi sa atin gumagamit na ng mga magagandang gamit, kaya hindi na natin nagagamit yung mga logic natin na pamamaraan. Okay, di ba? So dumako naman tayo sa pangalawang example natin mga katiits. Ayan. Okay. So ito nakikita nyo naman mga katiits, tatlo na ito. Dalawang bato mga katiits, ay dalawang kahoy mga katiits at isang bato. So ito mga katiits, yung ganitong plastada mga katiits ay na-encounter ko na, no, sa Laguna. Nung ako ay mag-explore kasama ng mga tiits doon na nag-imbita sa akin. Ito talaga mga katiits ay nasubukan ko na talagang totoo, no mga katiits. Nagtataka kami bakit ganito ang pattern mga katiits, wala talaga dito sa tatlo. Yung pala mga katiits, no, ay nandito sa kabila, dito namin natumbok mga katiits. Ito mga katiits, na hits din ito mga katiits. Ang nakuha dyan mga katiits ay isang drum na maliit na may laman na unprocessed na yung gold. Dinaan nila sa form na parang clay na siya, ang kulay niya yung parang pink ang kulay, no mga katiits. Drum ang nakuha dito, maliit na drum mga katiits, no. So napakaswerte nila mga katiits, no. Lately na nila sinabi sa akin, tapos na ang lahat-lahat bago nila sinabi sa akin na na-hits nila ito mga katiits. So ganun din mga katiits, kagaya din nung unang paliwanag ko mga katiits. Ang ginawa ko lang dyan, sinukat ko ito mga katiits, itong tatlo, sinukat ko yung pagitan nila. Parang nasa 12 meters yun, 12 meters yung pagitan nitong dalawa na yan. Yan dito, 12 meters.
Dito rin sa kabila ay 12 meters din yan. Sakto, sarado mga katiits. 12 meters. So ang ginawa ko mga katiits, nagsukat ako dito sa pagitan ng dito sa isang puno mga katiits, 12 meters. Nagsukat ako dyan, papunta dyan. 12 meters. Yan. Dito rin sa kabila, 12 meters ulit. Yan. 12 meters. Ayan. At nagulat ako mga katiits, sabi ko sa inyo, sa hindi inaasahan mga katiits. Alam nyo ba kung anong tinamaan ko dito sa 12 meters, no? Nasukat din nung dalawa na yon. Tubugan ng kalabaw mga katiits, no? Pinagtawanan pa ako ng mga kasama namin ng mga treasure hunter. Bakit daw sa tubugan tumama? Ay tawa ako din ng tawa sa kanila kasi hindi nila alam yung legend story ng kalabaw. So pag nung nakita ko mga katiits na tinamaan ko yung tubugan, tuwan-tuwa ako mga katiits. Dahil alam ko ang tungkol sa kalabaw. Kaya tuwan-tuwa ako nun. At nung una mga katiits, ayaw nilang maniwala sa akin. Pero dahil nga sa medyo may pagka pilosopo rin sila, tinesdig nila ito mga katiits, itong tatlo na yan. Kasi may mga marka yan eh. May mga marka tong bato dito eh. Yung dito sa puno may marka, doon sa bato meron dito. At wala silang nakuha mga katiits. No? So wala silang option na ibang maisip kundi yung sinabi ko mga katiits, yung ginawa ko doon. No? Hinukay nila ang tubugan ng kalabaw dito mga katiits. No? Nagulat sila mga katiits. No? 6 feet under mga katiits. Doon simula doon sa tubugan sa pinaka flooring ng tubugan kasi mayroon doon nakaplat pala na simento doon sa may tubugan. Kasi hindi makita kasi maputik at may tubig kaunti. Nagulat sila mga katiits, 6 feet under. Nakuha nila ang isang drum. Drum na ano, na yung bakal siya mga katiits, pero mayroon siyang parang balot. Kaya hindi basta nasira yung pagkagawa ng drum. At mayroon simento kasi sa ibabaw. Magandang pagkakagawa. O, di ba mga katiits? So ito yung sinasabi ko sa inyo mga katiits. Di ba? Alam ko na marami nang nagturo nito. At alam ko rin na alam nyo na ito, kaya lang nakakalimutan ninyong i-apply sa inyong mga site. So ito mga katiits ay isinishare ko ulit sa inyong mga katiits ha. Kasi ako mismo mga katiits ay naka-experience na nito, no? At itong pangalawang example ko sa inyo, ito ay na-hits talaga, unprocessed talaga. At umamin yung isa sa kanila, no mga katiits, yung mismong may-ari ng lupa sa akin, na nakuha talaga nila itong mga katiits. So dako tayo dito sa isang mga katiits dito. Yan. Ito mga katiits, bago lang po itong na-hits. Ito, bago lang itong na-hits mga katiits. No, dito nakuha banda katiits, wala dito sa kabila, dito banda ganyan na ganyan mga katiits ang pagkakagawa mga katiits, no. So kaya nire-required ko talaga sa inyong mga katiits, no, mababaw lang ito nakuha mga katiits, halos tayo-tao lang. Kaya nga gusto ko subukan nyo yan palagi mga katiits, wala pong mawawala sa inyo. Yung mga gadget po natin mga katiits, back up lang natin yan, mas unahin po natin yung alam natin na nag-exist at nangyari na mga tinuro sa atin. So ito mga katiits ay nire-refresh ko lang kayo no mga katiits, dahil alam ko na marami ang nag-post nito at ako man mismo ay sinubukan ko ang pattern na yan, di ba? So hanggang dito na lang mga katiits. So marami pa mga katiits no pala. Mayroon pa akong ibang i-share sana sa inyo, kaya lang masyado nang mahaba yung video. Sa susunod na lang siguro mga katiits, no. Ito na lang muna tong mga ganitong example ko sa inyo, yung dalawang bato na naka-missing code, yung pangatlo, no. At yung isa naman na ganito. Ang isang bato, dalawang puno at naka-missing code, no, nasa tubugan ng kalabaw namin na tumbok yung kuan na yun, yung dig spot na yun. Meron naman pagkakataon mga katiits na puno lahat yan. Triangle sila pero wala. Pag nag-detect kayo dito sa mga marker nito mga katiits, may madidetect kayo, decoy lang mga katiits. Ang deposito niya nandito talaga, no? Pag mga ganitong mga missing code mga katiits, ang plastada ng area, asahan ninyo mababaw lang po ang target spot niyan, ang deposito. Okay, so maraming salamat sa inyo mga katiits. Hanggang dito na lang, no. Sana mga katiits, dahil sa in-upload ko itong video na ito,
sana alalahanin nyo ulit yung mga ganitong pattern mga ka-TH, no? At sana i-apply nyo ulit yan at gamitin nyo ulit, dahil ako na magsasabi sa inyo mga ka-TH, nag-i-exist po ang ganitong klaseng plastada. At ganito lang ako kasimple mga ka-TH gumawa ng decoding sa area, no mga ka-TH. So pag-aralan yung maigi mga ka-TH, wag po tayong palaging kumbaga mag ano sa mga gamit natin palagi, no mga ka-TH. So unahin nyo kaagad yung decoding. Okay, so maraming salamat mga ka-TH. Thank you, hanggang sa muli mga ka-TH. Kita-kita tayo ulit sa mga panibagong video na susunod natin mga ka-TH. Maraming salamat. Have a nice day sa inyong lahat.